Good morning everyone. So for today's video, gagawa tayo ng Bicol Express. Tamang-tama, namunga na naman yung ating halaman ng sitaw. Last time talong yung namumunga dyan, pero ngayon sitaw naman. So, amazing! So ayan, pipitasin muna natin yung sitaw natin kasi baka mapitas pa ng iba. Sayang naman. Ayan, so tamang-tama yan sa Bicol Express. So anyway, yung ibang Bicol naman kasi wala talaga nilalagay na sitaw. Since ito sa amin is paninda din kasi. So, mas better kung may additional siya na gulay. Okay, so kung gagawa kayo, pwede namang walang sitaw. So, nasa sa inyo naman kung gusto nyo lagyan or wag ng sitaw. So, eto na nga. Pag sinabing Bicol Express kasi, ang tatakbo agad sa isip natin is, or sa akin na personally, pag sinabing Bicol Express, hindi ko, bakit Bicol Express? Siguro gawa sa Bicol or originally from Bicol yung recipe, and then since yung aware naman tayo na yung Bicol is, or yung mga Bicolano or Bicolano is mahilig sa mga maanghang or what, so siguro na name siya after doon. Habang sinasangkot siya natin yung karne, bili mo natin pandesal kasi nagutom na ako. So ayan. At eto na nga, babalik na tayo dun sa patrivia. Dahil nga malikot yung utak ko, nagtanong ako kay ChatGPT. So ayan, eto yung sagot ni ChatGPT. Era English siya. So, did you know Bicol Express wasn't actually made in Bicol? So mali ako una pa lang. hindi siya ginawa sa Bicol or hindi siya gawa sa Bicol. It was first cooked in Manila by a Bicolana in 1970s and named after the train that traveled from Manila to Bicol. So ayan, ayun na yung sagot kung bakit Bicol Express yung tawag. Named after the train that traveled from Manila to Bicol. Eto pa, fun fact. The original Bicol Express is so spicy. Bicolano says if your eyes don't water while eating, it's not the real deal. So, yung Bicol Express na hindi maanghang, fake news yun. Hindi siya ganun. Hindi siya yung pang talaga, pang Bicol. Pero as per ChatGPT, ito daw yung old version ng o yung pinakasinaunang gawa ng Bicol. So, kung mahilig ka talaga sa maanghang, pwede yun. Pero since yung mga paninda namin or yung mga ibang tao na nasa paligid is hindi naman talaga siya kumakain ng ganun kaanghang. So, medyo i-minimize natin yung anghang. So, kailangan nating i-adjust. Hindi natin pwedeng sundin yung pinaka original recipe ng Bicol Express. Though, andun pa din naman yung presensya niya. Kasi may anghang pa din naman siyang konti. Hindi nga lang siya ganun ka totally kaanghang na mangyak-ngiyak ka na sa anghang. Ayan. So, ayun na. Sinasangkot ko pa din yung karne. Nahiwa ko na yung mga ricados. Like yung sitaw and then yung mga bawang, sibuyas, and siling. Siling green or siling haba pang sigang. Ayan. So, sinasangkot ko na siya and then naging golden brown na yung ibang part ng pork. Ayan na, so nagmantika na siya. So hindi na ako nag-add ng mantika. Kasi ang mantikang ginamit is yung katas na nung pork. Ayan, so nilagay ko na yung bawang, sibuyas, and sili. Ayan, so iyan lang natin yan. Medyo sa igaganon, halo-halo mo lang siya. Yan. So, mix mo lang yung mga ingredients yan. So, hindi ko na siya tinanggal dun sa sa kawali yung pork. So, dire-diretso ko na siya. And then, nilagyan ko lang siya ng bagoong alamang na gisado. Yan. So, kung gusto nyo yung kung paano igisa yung alamang, alam nyo na yan. Kaya kung gusto nyo pa din, sige, try natin mag-post ng video niya. Yan. So, i-mix lang natin siya. Yung sa bagoong alamang naman, depende yung kung paano yung alat na gusto nyo. Kasi hindi na tayo gagamit or hindi na ako gumagamit nung patis or nung
asin dyan sa luto na yun. Kasi yung pampaalat ko is yun na mismong bagoong alamang. And then nakapag-add din kasi ng flavor yun sa Bicol Express. And masarap din pag may bagoong alamang. So, kung nasa inyo kung paanong alat or anong pampaalat na gusto mong ilagay dyan. So, it's your choice. Okay? And if ever na nagluluto ka nito and then hindi ka naglalagay ng bagoong, then choice mo din yan. So, hindi na ako nag-add ng kung ano-anong nilagyan ng cubes. Suning wala akong nilalagay dyan. Kasi nga, meron na tayong Coco Mama Fresh Gata. Oo, ganito din ta. So, Coco Mama, baka naman. Char lang. So, ayun. So, maliit na size lang ng Coco Mama yung gamit natin dyan. And then, para sa sabaw naman, para may sauce pa din yung Bicol Express natin. Nilagyan ko lang ng tubig and then isang binunong ko lang siya and then nilagay ko lang siya dyan. Kasi papalambutin pa natin yung karne. Kailangan pa natin ng sabaw para dyan. Ayan. So, pwede lang pang commercial yan, no? And then, tatakpan na natin siya. Papakuluin lang natin siya. By the way, baka magtaka kayo kung bakit yan yung panakip ko. Lalo na yung pag sinasangkot ko yung pork. Matalsik kasi yung yung talsik yung mantika nung pork. Lalo pag nagsasangkot saka tumatalsik yun. So, mas okay na yung may takip pa na pananggalang tayo sa sa talsik-talsik na mantika kasi ayaw na natin madagdagan yung peklat natin sa kamay. Puro na peklat yung kamay natin sa mantika. Ayan. So, nag-add ako ng sitaw and then pepper. Yung sa pepper pala, pwede mo nang lagyan ng pepper yung karne habang sinasangkot siya mo. Para yung pepper, manuot na yung lasa dun sa karne. Yung sa akin kasi, nakalimutan ko siya lagyan dun. Kaya hindi ko siya nasama kaagad dun sa pagsasangkot siya. Kasi bumili pa nga ako ng tinapay, di ba? Nakalimutan ko nang maglagay. At inuna ko yung gutom ko. Yan. So, hinabol ko na lang siya dyan sa sitaw. Pagkalagay ko ng sitaw. And yung sili naman, kung ayaw mo talaga ng sobrang anghang, pwede mong isabay na yung siling green sa sitaw para hindi na siya masama dun sa kasi pag ganyan na kasi itsura ng sili, medyo maanghang na siya. Lalo na pag medyo matatapang yung siling nakuha mo. So, na yan. Medyo spicy na yan siya. Papunta na yan sa original Bicol Express. Yan sa akin kasi pang pa lang yan pang fake news pa lang yan na Bicol Express kasi pa yan hindi pa siya yung maluhaluwang anghang ng Bicol Express. Light pa lang yan. Ayan. And kung gusto mo naman ng walang sitaw, pwede naman yan. Pwede mo tanggalin yung sitaw kung gusto mo. Ayan. Nasa yan kung ano yung trip mo sa buhay kasi kung pang bahay mo lang naman, edi wag mo na lagyan ng sitaw. Kung ayaw mo naman ng gulay, wag mo lagyan ng sitaw. Yan, tiki, time. Titikman lang natin kung okay na yung lambot. Yan, tinakpan muna natin kasi medyo matigas pa. And then, voila, pwede na yan. Malambot na yan. Perfect yung lasa nito. Masarap sa mainit na kanin na may patis at kalamansi. Yan. So, ready for display na yan. Anyway, yung mga na-trivia ko kanina is galing from ChatGPT. So, kung taga Bicol ka at hindi naman totoo yung sinasabi ko, then pwede mo akong approach dyan. Kasi, then, lilesen natin yan para naman hindi tayo makapagkalat ng fake news. So, that's all. It's me, Mar.